Ilonggo. Please subscribe And like. and share. So iyon po mga kababayan, magandang araw na naman po, no, sa lahat nating mga kababayan dyan. So ngayong araw dito may bago na naman tayong good news mga kababayan. At para ito sa ating mga senior citizen at PWD. Ito po mga kababayan, umpisa na sa Lunes, March 25 ay matatanggap na ng mga senior citizen ang person with disabilities ang 500 discount bawat buwan sa pangunahing bilihin at kalakal na kanilang mabibili. Wow, napaka-good news po mga kababayan, ano? So yan ba ang walang ginagawa ang ating mahal na Pangulo? So yun po mga kababayan, na magandang benepisyo ang binibigay ngayon ng ating mahal na Pangulo, lalo na sa ating mga senior citizen dyan. No? So yun nga lang kasi, ayaw kasi ng mga kababayan natin na makikita na may ginagawa ang ating mahal na Pangulo na maganda sa kapwa nating mga Pilipino. Ayaw ng mga anti-Marcos yan. Pero ba sinasabi nila, nagpapabangulan daw ang ating mahal na Pangulo sa ginagawa niya ngayon. Grabe talaga ito mga kababayan. Tapos pag wala namang ginagawa ang ating mahal na Pangulo, sisisihin naman ng mga kababayan natin na mga anti-Marcos na wala daw ginagawa ang ating mahal na Pangulo. So tingnan nyo po mga kababayan, napakalaking tulong po ito, no, sa lahat nating mga senior citizen. 500 ang discount sa isang buwan na kanilang binibili. Yan, isang buwan, bali 500 ang discount mo. Depende na yan mga kababayan siguro. Depende na yan sa pagkaltas ng mga binili mo, kung paano nila kakaltasin at i-discount yung mga binili mo. Inanunsyo ng Department of Trade, Industry o DTI na itataas ang mga senior citizen at PWD discount sa mga grocery items at iba pang pangunahing pangangailangan sa 125 kada linggo o 500 kada buwan mula sa kasalukuyan 65 kada linggo. So dati pala sa mga kababayan 65 lang. So ngayon naging 500 na. So grabe talaga ang atin mahal na Pangulo. Kaya napakalaki pala ng discount ngayon ng atin senior citizen. So gayon naman talaga dapat mga kababayan, no? Kasi siyempre priority talaga ngayon ng atin mahal na Pangulo din ang atin mga senior citizen. Katulad na lang mga kababayan, pag sila ngayon ay umabot ng 80 to 95, 10,000 ang kanilang makukuha sa gobyerno mga kababayan. Gayon naman kung umabot na sila ng 100 years, ay 100,000 naman ang kanilang matatanggap mga kababayan. Ayan, ang 500 na diskwento na ito ay nagpapalaki sa pakite ng benepisyong pinansyal mula sa pambansang pamahalaan na kinabibilangan ng 1,000 na social pension para sa mga mahihirap na nakatatanda at 20% na diskwento sa mga nakakatanda at exemption mula sa 12% sa maraming uri na pagbili. Sabi ng mga mambabatas, good news yan para sa atin mga senior citizen. Yan. So napakagaling talaga ng atin mahal na Pangulo. Napakalaking tulong yan mga kababayan, yung 500 discount para sa atin mga senior citizen at PWD. Ang PBBM ay dapat magpatuloy sa mga paglalakbay sa ibang bansa para sa mas maraming pamumuhunan. Ayan. So inikayat pa ng mga mambabata si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatuloy sa mga paglalakbay sa iba't ibang mga bansa para sa maraming pamumuhunan. Kasi ito mga kababayan ay napakalaking tulong po kasi ang paglakad ng atin mahal na Pangulo sa iba't ibang mga bansa. Tulad na lang po, nagpagpunta niya sa Germany ay umabot lang naman po ng 222 billion ang nauwi dito ng atin mahal na Pangulo. 'Di ba? Napakalaking tulong po kasi ang mga lakad ng atin mahal na Pangulo. So kumikita ang Pilipinas natin, no, sa mga mayayaman negosyante na pumapasok dito sa bansa natin dahil sa patuloy na pamumuhunan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba't ibang mga bansa. Ganon naman dapat, di ba? Hindi kasi nila nagawa yan dati mga kababayan. Ang magdala ng mga mayayaman negosyante dito sa bansa natin. Di ba? Kung ganyan po ang ginawa nila dati, siguro hindi ho nabaon sa utang ang Pilipinas. At baka siguro mga kababayan,
ay tumaas pa, no? Hindi na pag-iwanan ang bansa natin. Tulad na lang ngayon mga kababayan, ang ekonomiya po ng bansa natin ay napakataas. Rank number 1 po tayo sa buong Asia. At ang pagtaas ng ekonomiya naman ng bansa ay napakalaking tulong din mga kababayan sa Pilipinas dahil nagkaroon ng maraming trabaho ang mga Pilipino. At ayon pa dito, yung mga dating tambay ay ngayon may trabaho na. Kaya kunti na lang ngayon ang nangyayaring kriminalidad dito sa bansa dahil napakarami ng trabaho dito sa Pilipinas. Alam naman natin dati, talagang garapal ang kriminal dito, no, sa mga nakaraang administrasyon. Dahil yon sa kawalan ng trabaho, nakapag-isip ng masama ang ating mga kababayan para lang kumita ng pera. Pero ngayon, dahil napakarami na ng trabaho, madali na lang ang kumita ng pera. 'Di ba? Nasa marangal na paraan na pinagpapawisan. 'Di ba? Ayan kasi yung hindi alam ng mga kababayan natin diyan na kumukontra sa atin mahal na Pangulo. Siyon po mga kababayan, sinabi ng isang party list na mambabatas na dapat ipagpatuloy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga paglalakbay sa iba't ibang mga bansa upang palakasin ang relasyon at diplomatiko at matiyak ang mga mumuhunan ay maisakatuparan. Yan po mga kababayan, diyan magaling ang atin mahal na Pangulo. Ganyan naman dapat, no? Dapat ganun. Sinusuportahan ang ginagawa ng atin mahal na Pangulo, hindi kinokontra. Kasi ito, ang ginagawa ng atin mahal na Pangulo ay hindi lang para sa kanyang sarili, kundi sa buong bansa. Yun nga lang kasi, meron talaga mga kababayan natin na kitidit utak na kinukontra pa ang ginagawa ng atin mahal na Pangulo kahit alam niya naman na makakatulong ito sa bansa. Yun nga lang kasi, ayaw nila kasi sinasabi ng iba na masasapawan nga daw ang kanilang amo. Naku mga kababayan, talagang sapaw na kay Pangulong BBM yan. Ikaw ba naman, 2 bisis na nakapagbayad ng utang na inutang ng mga nakarang administrasyon. Diba? 2 bisis na, 2022 at saka 2023. At aasahan pa natin ngayon 2024 mga kababayan, makapagbayad pa muli ng utang yan. Diba? Ayan, yan dapat ang alamin ng mga susunod na administrasyon. Kung paano ni BBM yan pinalago ang ekonomiya at kung paano niya ginagawa ang makipag-usap sa mga mayayaman negosyante. Yan dapat ang sundan ng mga susunod na presidente para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bansa natin. Pero kung akin lang mga kababayan, opinion ko lang ito, bahala na kayo sa opinion yan kasi may kanya-kanya tayong opinion. Sa akin lang, gusto ko pa rin sana si Pangulo BBM na ma-extend. Malay natin, di ba mga kababayan, sa pag-extend ng ating mahal na Pangulo, ay umunlad ang bansa natin at mabayaran na ang utang ng Pilipinas. Di ba? At yan din ang sinasabi ng ating mahal na Pangulo noon, na bago matapos ang kanyang termino, ay sana ay mabayaran na ang utang ng Pilipinas. At ito mga kababayan siya sabihin na naman ng iba, ay asan na ang 20 pesos na kilo ng bigas na pangako niya? Naku mga kababayan, hindi kasi tayo nanonood ng mga balita. Ang sabi ng atin mahal na Pangulo noong panahon ng kampanya, ay pangarap niya na ibaba ang kilo ng bigas. Hindi po pangako. Diba? Iba yung pangako, iba ang pangarap. So ibig sabihin, pangarap ng Pangulo na maibaba sa 20 pesos ang kilo ng bigas. Hindi niya pinangako na ito ay gagawin niyang 20 kaagad pag siya ang maupo. Diba? Si Pangulong Duterte nangako din, 7 pesos ang kilo ng bigas mga kababayan. Reduce the price of rice by up to 7 pesos per kilo. So napakalayo kay BBM, 20 pesos pa kay Pangulong Duterte. 7 pesos na ibaba ba? Mga nakaraang administrasyon, sinong presidente man ang nagdaan ay nangako din.
no, na ibaba ang kilo ng bigas. Kaya ito, sinasabi ko lang sa lahat natin mga kababayan, at opinion ko lang, sa akin sa akin talaga mga kababayan, magaling ang ating mahal na Pangulo. At hinihimay-himay niya, iniisa-isa niya kung paano niya pauunlarin ang bansa. Talagang pinag-iisipan niya kung ano ang gagawin niya mga kababayan. So ito naman po mga kababayan, good news kasi nahuli na po si Congressman Tibis mga kababayan. At ito ang pinapangako ng ating mahal na Pangulo. Nangako noong Biyernes si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mahaharap sa hustisya ng Pilipinas ang dating mambabatas ni si Arnolfo Tibis Jr. Pinupuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sama-samang pagsisikap ng ating mga ahensya na magpatupad ng batas at ng ating mga internasyonal na kasusyo sa matagumpay na pag-aresto kay dating kongresista Arnolfo Arnie Tibis Jr. sa Timor-Leste, sabi umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tiyakin na gagawin ng gobyerno ang lahat na kinakailangan aksyon para maibalik siya sa bansa para harapin niya ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Tinitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sambayan ng Pilipino magsisikap sa pagtiyak na mananaig ang hustisya sa kasong ito. Ayan po, sinisiguro ng ating mahal na Pangulo na mananaig ang hustisya sa mga ganitong kaso mga kababayan. Totoo mga kababayan, kasi alam natin taon na rin ata bago nahuli si Tibis. Diba, dati pa nga parang inaasar niya pa yung gobyerno Natawan-tawanan niya pa dati ang gobyerno. Ang pag-aresto kay Tibis ay hinahanap sa pamamagitan ng isang pulang abiso ng Interpol na humihiling sa mga pulis sa buong mundo na hanapin at hulihin. Naharap siya sa kasong murder. Ang dating kinakatawan ng Negros Oriental kaugnay ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Bigamo at 8 iba pang tao kabilang ang ilan na humingi ng tulong sa kanyang tahanan sa bayan ng Pamplona. Noong March noong nakaraang taon, hindi bababa sa 17 iba pang kabilang ang isang doktor at 2 sundalo. At ito naman po mga kababayan, alam naman natin nung nakaraan ay talagang malaki ang nalugi ng NFA sa ginawang ng mga ahensya dyan sa NFA na ibinenta ang NFA rice sa murang halaga mga kababayan. Yan, 139 na opisyal ng NFA ang kinasuhan dahil dito. Hinihiling po ng mga mambabatas na dapat ng pamunuan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang NFA. Kasi alam naman natin, dito mga kababayan, tulad yan, ang ginawa po ng mga opisyal na yon ay talagang pinapalugi ang gobyerno, ay dapat makinabang tayong mga Pilipino na hikaos din sa pagbili ng mga bigas na sana sa atin yan mapupunta ay binibenta po nila sa mga mayayamang negosyante. Alam naman natin, pag nabili ng mga mayayamang negosyante ang NFA rice na yan, ay hindi ho natin maiwasan na isipin na ginagawa po nila ay hinahalo po sa mga bigas na hindi NFA. Di ba mga kababayan? Comment nyo dyan sa mga nakaranas na ganyan na may halo ang kanilang binibili na bigas na NFA. Hinimok ng isang mambabatas, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pamunuan na ang National Food Authority habang iniimbestigahan ng gobyerno ang kontrobersyal na pagbibenta ng rice buffer stock. Grabe mga kababayan, Ag-import pa ng bigas ng NFA yung ating gobyerno, pero ito kasing mga nakaupo sa NFA ay hindi man lang naisip ang kapakanan ng ating mga kababayan. Binenta pa sa mga mayayaman negosyante. Okay lang daw sana kung ibinenta po ito sa mga DSWD, ahensya ng gobyerno. Ay okay pa mga kababayan kasi ibibigay tulong sa mga mamayang Pilipino. Yun nga lang kasi ay bininta sa mga mayayaman negosyante. Ito naman mayayaman negosyante, matalino. Di ba? Para kumita lalo. Magkano lang ang kilo ng NFA mga kababayan?
Ayon kay Agri Party List Representative Wilbert Lee, kung ang mamahala sa NFA ay tiyak na mapapabilis ang paglilinis sa ahensya. Yun po mga kababayan, maraming salamat po sa inyo at thank you so much. Sana po may naibigay na naman akong balita sa inyo at magandang araw po sa inyo lahat.